Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Hebrews 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Faith and God's Word. Pag-aralan natin yung kaugnayan po ng salita ng Diyos sa pananampalataya. Sa verse 3 po ng Hebrews 11, ganito po ang sinasabi. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. So dito po binabanggit po na pinagmulan ng lahat ng bagay ay ang salita ng Diyos. Kaya ito po yung dapat nating panghawakan kung tayo po ay mananampalataya. Kaya sa Hebrews 11:1, kung yan po ay babasahin nyo sa Greek, ang translation po niya, now faith is the assurance. Ibig sabihin, meron kang pinanghahawakan. The confirmation, meron kang katiyakan. The title deed, meron kang titulo. Parang titulo ng lupa. Ng mga bagay na iyong inaasahan. Sabi diyan, of the things hoped for, being the proof of things we do not see. So, napakaganda pala ng explanation ng Biblia. Ang faith pala ay pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos bilang katibayan. Kung ano yung inaasahan mo na gagawin ng Diyos sa buhay mo. So, ganun po pala pananampalataya. Ngayon, maintindihan na natin yung mga kadalasan na i-confuse po natin sa faith. Unang-una po dyan ay madalas akala ng iba ang faith ay positive thinking. Mag-isip ka lang ng positive. Akala ng iba yun ay pananampalataya na hindi po. Hindi po positive thinking ang faith. Pangalawa, sabi ng iba, lakasan mo lang ang loob mo. Akala ng iba ang faith nakabase yan sa lakas ng loob ng tao. Hindi po. Hindi po sa self-confidence ng tao. At yung iba naman, akala nila sa faith, presumption. Yung sasabihin mo lang na okay ka kahit hindi ka okay. Sabihin mo wala kang sakit, wala kang problema. Pero ang totoo may sakit ka, may problema ka. Ang tawag po doon presumption. Nag-a-assume ka ng mga bagay na hindi naman totoo sa iyong buhay. At maraming nag-aakala faith yun. Hindi po ganoon ang faith. Ang faith tinitignan niya yung realidad ng buhay. Pero meron siyang inaasahang gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. At ito pa po, kadalasan yung hope na i-confuse po natin sa salitang faith. Iba po yung salitang hope. Ang hope po ay para sa future. Pero kung ikaw ay may pananampalataya, dapat meron kang inaasahang gagawin ng Diyos sa iyong buhay ngayon. So, ibig sabihin, ang faith po ay para sa present. Now, ika nga. At yung salitang tiwala, trusting, akala natin yung salitang trusting o tiwala lang, faith. Hindi po faith yun. Kung ang interpretasyon mo ay ganito, halimbawa kung ang interpretasyon mo ay bahala na kung ano mangyayari sa aking buhay, bahala na si Lord. Hindi po faith yun. Ang faith po kasi, meron kang inaasahan na gagawin ng Lord sa iyong buhay. Kaya sabihin mo dapat, nagtitiwala ako na itong gagawin ni Lord sa aking buhay. So, iba po yung salitang tiwala lang. Kailangan po totoong nagtitiwala ka at naniniwala ka sa gagawin ng Lord. Meron kang specific na inaasahan mula sa Lord. Ngayon, anong pagkakaiba ng faith sa lahat ng ito? Ang faith kasi may pinanghahawakan ka. May pinanghahawakan ka. At ang pinanghahawakan mo yung salita ng Diyos. At nabanggit ko nga kanina sa Hebrews 11:3, ang salita ng Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya hindi imposible na yung iyong mga prayer requests o yung mga dinidesire ng iyong puso ay meron niyang pangako sa salita ng Diyos na pwedeng maganap sa iyong buhay. Lagi mong tatandaan, ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay ay ang salita ng Diyos sa pasimula pa lang. Kaya pansin ninyo, Panginoong Hesus, nung pinaliwanag niya ang paghahari ng Diyos, pinaliwanag niya ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Makikita niyo po yan sa parable of the sower. Basahin po ninyo sa Mark chapter 4 verses 1 to 9, sa Matthew chapter 13 verses 18 to 23. Alam niyo po, pagka naintindihan niyo po itong parable na ito, maintindihan nyo na kung paano nag-ooperate ang Word of God sa buhay
ng isang tao. Ngayon, isang magandang paalala rin yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4, verse 4, na ang pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Yun po ang totoong pagkain natin. No po? At ang pananampalataya po sa salita ng Diyos ay masusumpungan po natin yan. Ano po? Sabi sa pakikinig at pakikinig. Sabi rito sa Romans chapter 10 verse 17. Kaya ang taong nakikinig palagi ng salita ng Diyos, nadadagdagan ang kanyang pananampalataya. Ano po? At panghuli, mapapansin nyo, no, yung sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Kung gusto mo ng strong na foundation sa buhay, kailangan ikaw ay nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kita nyo, kahit anong bagyo daw po na dumating sa buhay na ito, mananatili kang matibay kung ikaw ay nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, napakasimple po ng pananampalataya. Kino-complicate lamang po ito ng maraming tagapagturo. Ang pananampalataya po ay merong kang pinanghahawakan. At ang pinanghahawakan mo ay yung salita ng Diyos. Kaya naalala niyo po si Mary, ano po nung siya kinausap ng anghel, ang sabi niya, "Be it done to me according to your word." Yung po sinasabi sa Luke chapter 1 verse 38. Kung naalala niyo po yung centurion sa Matthew chapter 8 verses 8 to 10. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "Pupunta ako sa iyong bahay." Pero ang sabi po ng centurion, "Just say the word." Sabihin mo lamang, Panginoon, mula sa iyong mga bibig. Sabihin mo, no, "And my servant will be healed." Kasi totoo po yun. Sa pamamagitan lamang po ng salita, pwedeng gumaling yung kanyang alipin. Kasi sa Bible po may promise po na He sent His word and healed our diseases. Ngayon, napakahalaga po na makikita natin yung lalaki na lumpo doon sa Acts chapter 14 verse 9. Dahil lamang sa pakikinig niya sa pangangaral ni San Pablo, ang sabi ng Biblia, he had faith to be healed. Nagkaroon siya ng pananampalataya na siya ay gagaling. Kaya yung pakikinig, ano po, napakahalaga po nun. Nadidevelop po yung ating faith kung tayo po ay nakikinig palagi ng salita ng Diyos. Kaya mapapansin nyo po sa Biblia, we are encouraged to meditate the Word of God. Tatanungin nyo sa sarili nyo, bakit kailangan mag-meditate, Pastor, araw-gabi? Yun po ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ano po? Kasi kung hindi mo ipaprioritize ang salita ng Diyos sa iyong buhay, ay hindi madidevelop sa iyo yung pananampalataya. Kaya meditate on it day and night, sabi ng Panginoon kay Joshua, sa Joshua 1, 8 and 9, para magtagumpay ka sa lahat ng laban mo sa buhay. Sa John chapter 15 verse 7, kailangan manalangin tayo according to the Word of God. Sabi ng Panginoong Hesus, "If you remain in me, and my words remain in you," as. Hindi lang tayo basta mananalangin. Kailangan may pinanghahawakan tayong salita ng Diyos. Kita nyo na po kung gaano kahalaga ang Word of God sa ating pananalangin. Sa Hebrews chapter 4 verse 14, ang sabi, "Hold fast to your confession." Kailangan lagi yung lumalabas sa ating bibig ay yung mga salita ng ating Panginoon. Ano po? At hindi dapat nababago o pabago-bago yung ating confession. Ano po? At sa James chapter 1 verse 22, "Be doers of God's word." Kailangan isinasabuhay natin, ina-apply natin ang salita ng Diyos at hindi tayo tagapakinig lamang. At sa 2 Peter chapter 1 verse 3, maniwala tayo na covered ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito. Everything we need for life and godliness, covered po yan ng Lord sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Kaya ganun lang po kasimple ang faith, mga kapatid. Ano po? Yan po'y nakabase sa salita ng Diyos. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.